So today is Jueves Santo, Monday, Thursday of Holy Week of 2026. And as soon as I woke up, I prayed that today would be beautiful and meaningful for everyone who will be coming to experience Visita Iglesia. And for our first church, we decided that it was going to be at our favorite church, which is at Padre Pio, the shrine of Padre Pio at Eastwood, Libis. And in here, we did the Stations of the Cross from first to finish. And it was a very welcoming and meaningful experience for all of us. And as soon as we parked the vehicle, this is what greeted us. It was a very warm token from the angels and from everyone who were watching over us. So join us in our very beautiful experience of Visita Iglesia. Punta kami sa first church dito sa favorite church namin, sa shrine of Padre Pio. Ito sila. Yes, may mas lighter po dyan. Nasa gitna po. Gusto ko ng light. Magpapasan kayo. Magpapasan kayo. Galing ka. Hindi na? Ako na lang papasok ng po. Morning po. Thank you. Good morning. Galing po ninyo. Hindi, makikishare na lang ako. So, the next stop is Malate Church. This is our church number 2. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Gaya ng kanyang pinagalian, umalis si Jesus sa nagtungo sa mundo at sumama ng alaga. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo na hindi kayo madahig ng puso. Lumayo ka sa kanila, sa kalunod at nanalangin. Ama, Diyos ko, kung mariulayo mo sa akin ang palis mo, kayo man, hindi ang kalooban ko ang nasasabi, hindi ang kalooban. Higit ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong pangkin. Tumulo sa lupang kanyang pawis. Kasanin mo, malalaking patak ng puso. Tumigil siya, pagkakalangin at lumapit sa kanyang mga alaga. Naratan niyang natutulog ang mga ito, siya sa tabi ng galang.
Ipinalangin natin ang tao at ang mundo. Panginoong Hesukristo, Ikaw ay nalumbay hanggang sa kamatayan dahil sa bigat ng kasaysayan ng iyong mga kapatid at dahil sa pabago-bago ng mundo na naging banyaga na maging sa kanyang sarili at sa kapwa dahil sa isang nagbabagong sistemang panlipunan at ekonomiya. Jesus, nalulungkot ka kapag inaksaya at sinasayang namin ang mundong ibinigay sa amin ng iyong Ama. Sa aming walang alintanang pagpapabaya dahil sa mga paraan ng aming pamumuhay. Naway madama namin ang paghihagpis ng mga biktima ng pandaraya at panlilinlang. Naway maramdaman namin ang panaghoy ng aming bansang Pilipinas. Gawin mong oras ko ng aming pagbabago. LGLR. G is gabay, L is lahat, R is tagabasa. Ang Okay, ilawang pangalawang istasyon. Si Jesus ay pinagkanulo at naaresto. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoon Jesus. Lahat. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan. Si Judas na isa sa 12 ay dumating kasama ang mga armadong kalalakihan. Lumapit siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, at siya'y hinagkan. Sinunggaban nila siya at siya'y kanilang dinakip. Ang sabi ni Jesus, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako. Ngunit nangyari ito upang matupad ang kasulatan. Ipanalangin natin ang tao at mundo. Lahat. Panginoong Hesukristo, nasasaktan ka kapag ang mga mabubuting tao sa aming kasalukuyang panahon ay napakanulo. Tulad ng mga nag-aral ngunit di makakita ng trabaho o mga taong pinagkaitan ng karunungan. Ipinagkakanulo ka rin namin kapag ginagamit namin ang aming pera o karapatang bumoto para lamang sa pansariling interes. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na manindigan sa aming lipunan at huwag ipagbili ang kaluluwa para sa 30 pisong pilak. This is the bell. Ano, okay ba man ng alog? Hirap. Papunta ng Intramuros. Intramuros yan. Ayan, Intramuros. This is the 3rd and 4th church. So, ito na. This is the 3rd church. 3rd church na to. Ang Manila Cathedral. Look, ang daming tao. Kung nais ninyo ng guided tour, maaari po kayong mag-book ng DOT accredited tour guide sa kanilang booth malapit sa pasukan ng Fort Santiago. Maging mapagmatsyag sa paligid at bantayan ang inyong mga gamit. Mag-ingat sa mga mandurugo. Iulat agad sa Pero in fairness, no, at least meron silang mga ganitong announcements pati na rin ang mga for incident safety. ng sobrang Naglagay din sobrang sila ng overcrowded. fire truck,
lalo na sa Red parking Cross fees at for sining sa emergency and transportasyon. first aid. Mangyari pong lumapit lamang So, sa ito ating na, mga guardian stations na of Area the Uniform cross. o sa alinlang kamaninang 1 to 7 to the administration left para side. sa tulong. Isang Yan. mapagpalang mahal na araw sa ating mga. Church of Manila Cathedral. Ayan, sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobyernador ang magpalaya ng isang bilanggo sinumang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya nang magtipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dahilan sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman. Nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinusulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobyernador, "Sino ang dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magawa at malaman pang nagmagkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Bumaksak sa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo," at pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahugupit si Jesus at binigay sa kanila ang upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ang tao ay mabilis humatol sa kapwa. Mayroong pagkakataon na siya ay naduduwag na humarap sa katotohanan, umiiwas o nagmamaang-maangan. Ang kanyang pananggalang ay ang humatol sa kapwa. Humahatol siya ayon sa panlabas na anyo at hindi sa puso. Marami ang napapahamak sa maling paghusga. Nangyari ito kay Kristo. Uulitin ba natin ito sa ating kapwa-tao? Panginoon, hinatulan ka ng kamatayan, datapwat wala kang kasalanan. Gumawa sila ng kasinungalingan upang ikaw ay mapahamak. Subalit hindi ka naman lang kumibo. Bakit ganoon, Panginoon? Alam mong sila ay mali. Bakit hindi ka tumutol? Hinamak ka ng lahat, ngunit hindi ka sumagot. Tinanggap mo ang parusa at hindi ka man lamang nagpaliwanag. Bakit, Panginoon? Matuto nawa kami sa iyong kababaang loob. Tinanggap mo ang lahat alang-alang sa amin. Matuto nawa kami na magsabi ng katotohanan at hindi ng panlilinlang. Huwag nawa naming sisirain ng aming kapwa. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong kalarawan at dapat naming igalang at mahalin. Lord. Hati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Santo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa Pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobyernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay.
at palibak siyang luhuran. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi ba't ating naririnig o ating sinasabi, sinaktan mo ang aking damdamin? Sinasaktan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng matatalim na salita o pagbubuhat ng kamay. Sinabi ni Jesus, ano man ang gawin mo sa maliliit na ito ay ginawa mo sa akin. Sinasaktan nating muli si Jesus kapag sinaktan natin ang ating kapwa. Sinasaktan natin si Jesus sa ating patuloy na pagkakasala. Panginoon, Ikaw ang aming hari. Subalit ano ang ginawa nila sa iyo? Ang iyong setro ay ang haliging bato, ang korona mo ay yari sa tinik. Tiniis mo ang hampas at hagupit. Tinanggap mo ang pagkutyang masdan ninyo ang hari ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa wagas mong pagmamahal sa amin. Maging sino man ay kami ay mahalaga pa rin kami sa inyo. Ang aming kaligtasan ang nais mo. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming beses ay pinagpapalit ka namin sa iba at saka alanganin kami sa pagsunod sa inyo. Natatakot kaming mapahamak ang aming hanap buhay o popularidad. Naguhugas kamay rin kami at gumagawa kami ng paraan upang makatakas sa responsibilidad. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Kailangan din naming magpakasakit para sa iba. Dapat din kaming matutong mag-alay ng buhay. Matutuhan nawa namin ang tumalikod sa layaw ng katawan ng gayon ay maging tunay mo kaming alagad. Ito na, humipila na po kami papasok ng katedral, Manila Cathedral. May pila na kasi papasok. Medyo na-touch din ako dun sa stations 3 and 4. Sa stations 3 and 4, binabanggit na pinaratangan si Jesus ng mga bading sabi-sabi. He was chosen to be persecuted instead of someone who is proclaimed to be a sinner. Parang medyo relate na. So, we are we are inside Manila Cathedral. Believe it or not, this is my first time inside the church. So you can see yung mga sculptures and statues are not covered here. It should have been covered by a purple cloth. It signifies mourning. Pray muna tayo ng intentions. This is the fourth church, San Agustin Church here in Intramuros, Metro Manila. One of the old churches here in Metro Manila. I have been here, I think this is my third time. I haven't always been here. The reason is because this church is usually used for weddings. It's very rare that I find time where I can just come here and attend a regular mass. San Agustin Church is a very beautiful church, but I must say that with its age, it did come with a lot of spirits. Dami ah. Sabi ko sa'yo, pag old church, turn off. Oo nga, madami nga. Ayan, they covered the
covered all the statues here, the saints, except for the cross. Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng The cross ay sinagip mo ang mundo. basa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya ng pasa ng kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin dako ng bungo. Sa wikang Hebreo, Golgotha, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May layunin ang buhay natin dito sa lupa. Mayroon tayong dapat patunguhan. Mayroon tayong pananagutan at dapat nagampanan. Masasabi natin na ito ang ating mumunting krus na dapat nating pasanin. Ang mga ito ay responsibilidad din natin. Ang lahat ng pasanin ay magdadala sa atin sa kabutihan kung susundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Kung si Jesus ay nagpasan ng krus, tayo pa kaya ang hindi? Panginoon, tinanggap mo ang krus na mabigat. Isa kami sa mga nagpatong ng krus sa iyong balikat. Ikaw ang nagbayad ng nagawa naming pagkakamali. Pagpapatawad ang iyong isinukli sa aming pagkakasala. Pag-ibig ang iyong ibinigay sa aming mga pagkukulang. Kay buti mo, Panginoon, subalit ano ang aming iginanti sa iyo? Ayaw na naming magtiis o magpakasakit. Palagi kaming nakapupuna o nagbibintang. Ang aming sarili lamang ang aming kinikilala. Ang iba ay itinuturing naming hadlang sa aming pag-angat sa buhay. Turuan mo kaming maging tulad mo, O Panginoon. Ang pagkatapa ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Ang tao ay hindi laging nagtatagumpay sa buong buhay mo. Hindi sa lahat ng oras ay mayroong kasayahan. Mayroon ding panahon ng kagipitan at ng kalungkutan. Mayroon ding oras ng pakikipagtunggal. Datapwat hindi dapat manatili ang isang tao sa pagkagrupo o sa kalungkutan. Kailangan niyang magsumikap. Ang mithiin ng Diyos para sa tao ay isang buhay na makahulugan. Nais niya na ang tao ay laging nagpupunyagi at hindi umaayon kundi mga tiisin. Panginoon, dahil sa bigat ng krus, ikaw ay napasubsob. Labis kang nahirapan sa mga hagupit na lumatay sa iyong katawan. Labis kang nanghina dahil sa maraming dugo na dumanak mula sa iyong ulo, gawa ng koronang tinik. Subalit ikaw ay bumangon. Para bang sinasabi mo sa bawat isa sa amin na huwag kaming manatili sa pagkasubbasob kung kami ay nadapa sa putik ng pagkakasala. Kinakailangang bumangon din kami. Sa tulong mo, Panginoon, babangon kaming muli mula sa isang buhay na walang direksyon tungo sa isang buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Babangon kami sa pagkakaalipin sa mga bisyong sugal, alak o drugs tungo sa isang buhay na nakalaalang maging kasangkapan mo sa iyong misyong pagliligtas dito sa lupa. Hindi na kita anak ko. Yan, so lakad kami. Last 3 churches pwede na naming laharin on foot. So lahad-lahad lang kami. We are now going to Binondo Church.
Ito ang fifth church namin. Asan yung stations nila? Kapitong istasyon, si Jesus ay tinulungan ni Simon Cyrene. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakitang isang lalaking nagngangalang si Simon, isang taga-Cyrene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa sa mga magagandang kaugalian natin Ating mga Pilipino ay ang tinatawag na bayanihan. Likas sa atin ang magtulungan. Dumaramay tayo sa mga taong nangangailangan o sa mga namamatayan. Ginagawa natin ito dahil sa pag-ibig. Dahil din sa pag-ibig, si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Balikan natin sa ating isipan ang ating nawaglit na kaugaliang bayanihan at damayan. At sa ating pagtulong, itanong natin sa ating sarili kung ito ay dahil sa pag-ibig o dahil sa magiging kapalit nito. Gumaya tayo sa ating Panginoon na hindi nag-iisip sa sariling kabutihan. Ang lahat sa buhay niya, ang buong buhay niya ay para sa iba. Panginoon, ang bundok ng Kalbaryo na ito, malayo pa at kinakailangan marating mo ito sa gitna ng iyong paghihirap at pasakit. Ngunit walang nagkusang tumulong sa iyo, na kailangan pang pilitin ng isang tagamasid. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutuhan naming tumayo para sa iyo. Alisin mo sa aming sarili ang takot na masangkot, ang kaduwagan sa pagdamay, ang panginginig magbigay kung hindi magagantihan. Gawaran mo kami ng pagkatakot na hindi sa tao kundi sa Diyos. Kung kami natutukso sa maling ugaling pakiusapan o mabuting pausapan. Amen. Ikawalong stasyon, si Jesus. Walong stasyon, si Jesus at ang mga babaeng taga Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus, sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ay kay San Lucas. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang mga babaeng nananakot, nanambutan dahil sa kanya. Dilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga bago, ang mga sinaktunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasubo. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga mundo, gumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madalas Para ng tao, kanyang sarili sa kanyang kapwa. Bakit ako at hindi siya? Bago kumilos ang isang tao, siya ay nagtatanong, ano ang makukuha ko? Ano ang mapapala ko? Ano ang kapalit? Ang paborito nating salita ay ako at akin. Itinataas natin ang ating sarili at ang sarili ang ginagawa nating pamarisan sa ibang tao. Mali ito. Ang dapat nating itanong ay, ano ang magagawa ko para sa aking kapwa? Parisan natin si Jesus.
tayo ay balewala kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Sa hiwaga na bumabalot sa mga pangyayari ay hindi nababatid ng mga babaeng taga-Jerusalem na ang dapat nilang tagisan ay ang kanilang mga sarili. Kami man, Panginoon, ay dapat tumangis sapagkat kami ay makasalanan. Kaya mahabag ka sa amin, Panginoon naming Jesus. Wala nga namang kwenta ang aming buhay dito sa mundo kung mawawalan kami ng grasyang kaloob mo. Habang sumasama kami sa iyo sa daan ng krus, ay ipaubaya mo sa amin ang pagkakataong ito na lumuha kami ng may pagsisisi. Tulungan mo kaming magsisi dahil sa mga ginagawa naming pagtalikod sa iyo. Hati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Doon, tayo doon. Tara na. Kagagaling lang natin sa Binondo Church. So ngayon naglalakad tayo sa Hongpin. Lakad papuntang Santa Cruz Church. Ah, talaga? Yes, ma'am. Thank you Pag po. may dala po kayo, pwede na po kayo mag-refill. Thank you po. Oo, pwede daw. Oh. Salamat, Manila Mayor, sa libreng tubig. Ang lamig. Thank you so much. Pwede pa mag-refill ng water bottle. Very nice, very nice. Much appreciated yan. Okay, tuloy ang lakad. Papuntang Santa Cruz Church. Ayun, ang ganda-ganda talaga ng Chinatown. Shout out to all of my Filchi friends. Yan. Ito. Wala na. Wala na. Ubus na ang mga Chinese sticks. Wala tayo. Tingnan mo, sarado. Yung park.
at kailangan ay sa bansa upang malimutan ang kanya na kanyang pananahan dito sa daigdig. Ang mamumuno sa aming pamilya ay ang Assistant Parish at Local Superior ng Blessed Sacrament Committee sa parokya ng Santa Cruz, Reverendo Padre Benjamin Sulamillo, isang sakramentino. Second to the last church. This is the Church of Santa Cruz. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahuluhog ka, pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng aklo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit matapos masapalaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nais ng tao na siya ay ginagalang ng lahat. Gumagawa siya ng paraan upang siya ay makita na maganda o mukhang kagalang-galang at tumitingin siya sa panlabas na anyo. Kung mayroon ba o wala, kung may sinasabi ba o wala. Ngayon ay tingnan naman natin si Jesus. Ang katawan niya ay sugatan, ang buong katawan niya ay duguan. Hindi maganda ang kanyang kaanuan, subalit nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao. Alin ang ating pipiliing huwaran? Panginoon, ikaw ay hinubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang hinubaran ng damit, kundi pati na ng dangal. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Tinuon mo kami, Panginoon, na hubarin namin ng ugaling mapagkunwari at pagnanasang mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Bihisan mo kami ng aral mo upang mapag-alay rin namin alang-alang sa kapwa. Sa 10 istasyon, ang pinagpalang magnanakaw. Sinasamba ka at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Tinuya siya ng isa sa mga salawin na kabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parurusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao ay nakakalimutan na ang 10 kabutihan kanyang nagawa? Kung minsan kasi ang ating papanaw sa tao ay nakakahon na. palagi nating inuungkat ang kanyang nakaraan. Bakit natin kinaliligtaang banggitin ang mga magaganda at makukulay na pagsasamahan? Tingnan natin ang ating Panginoon. Kinakalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinatatawad niya ang lahat nating mga kasalanan. Patuloy siyang nagtitiwala sa ating kabutihan. Ang Panginoon ang ating dakilang huwaran. Panginoon, isang patak lamang ng banal mong dugo ay sapat na upang kami ay maligtas. Subalit tinanggap mo ang mga paghirap sa iyo nang walang paniniwala sa iyo. Isang imling paghamak na ikaw ay ipako sa gitna ng 2 magnanakaw. Dinagdagan pa ito ng pangungutya, pagtuya at panunukso. Hindi sila nagtagumpay na pagalitin ka. Pagkus ay tiningnan mo sila ng iyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawala ng pag-asa na masuklian namin ang iyong pagmamahal. Tulad ng magnanakaw na iyong pinagpala dahil nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagsisisi rin kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kaming magbalik loob at maglaan ka sa amin ng lugar sa paraiso.
sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang dalawang kapatid na babae itong si Maria, na asawa ni Cleopas. Doon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ina, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ang bigyan ka ng isang ina ay isang dakilang pamana. May hihigit pa ba rito? Siyempre, ang ibibigay natin sa ating minamahal ay ang pinakamaganda o ang pinakamahalaga sa atin. Ano ang habilin natin sa isang taong aalis? Mag-ingat ka. Ang salitang ito ay may pabaong pagmamahal. Nang ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang mahal na ina sa kanyang mahal na alagad, ipinagkaloob din siya sa atin upang ating maging ina rin. Panginoong Jesus, hindi ba't naragdagan ang iyong pagdurusa nang makita mo ang iyong mahal na ina na nagdadalamhati dahil sa nangyari sa iyo? Ang mahal mong ina ay karamay mo sa iyong pagdurusa. Sino nga bang ina ang nakatatagal kung nakikita niya ang kanyang anak na pinahihirapan ng iba? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina ay inatasan mo ang iyong alagad na matalik mo ring kaibigan na huwag siyang pababayaan. Mapalad din ang iyong alagad sa pagkakaroon ng isang ina. Salamat sa iyo, Panginoon, at ibinigay mo sa amin ang iyong ina upang maging ina rin namin. Tinatanggap din namin si Maria ng buong puso.
kami sa last na church for today. We are at Quiapo Church. Diretso po tayo, diretso. Diretso po tayo. Sa mga taga-away. Mga kapatid, ito ang inigam ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gawing siya ay magkano, ay lumundot ng tinapay. Nagpasalamat ang pinaghahati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis, ay ipinahayag ninyo Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Hintay muna, tignan natin kung darating sila mas upabilis na siya. Walang sumigaw si Jesus at salamat sa Diyos. Mayroong dalawang katotohanan sa buhay na mahirap tanggapin. Una, ang tao ay tumatanda. Ang ikalawa ay ang kamatayan ay darating sa lahat. Masakit tanggapin kapag mayroong minahal na namatay. Ang tao ay lumulila, lumuluha at tatanong, bakit siya pa ang kinuha? Ang totoo ay hindi dapat ikalungkot ang kamatayan sapagkat ito ang pinto ng kaharian ng ang kamatayan na ang nasusi upang marating sa taong tunay niyang tahanan. Bakit siya mangulila kung ang minahal niyang namatay ay makikita na sa Diyos? Panginoong Jesus, habang nabubuhay ka sa krus ay wala sa Diyos. Pagkrus ay inaalala mo pa ang mga nagpapahirap sa iyo. Tumawag ka sa Ama at sinabi mong, Ama ko, patawarin mo po sila. Ibinakita mo sa amin ang isang magandang huwaran ng isang pagmamahal na dalisay. Kailangan namin ng iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Menos kayo nakakapungan, tumiling si Jesus, nagubad ang kanyang malabas na kasuotan at nagbibis ng tuwalya. Ang linis sa pagkakas. Sa
sinabi sa Panginoon, hindi ko po pagkakasan sa inyo ang aking mga mahal. Pagkat sa pamagitan ng krus na isinagip mo mo ito. Ang sinabi sa iyo kay San Miguel. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga kaako, kundi ang aking Bago magtakip silid, dumating ang isang mayaman taga Arimatea na ang nalay Jose. Kaya alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato, hiningi ang bangkay ni Jesus. Inutos ng Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at ibinagay ang pangos ayon ng lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan, hindi pa nalalaunang pinuka niya sa bato. Pagkatapos, itinulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato sa umalis. Naroon si Maria Magdalena at isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakikita natin ang kahalagahan ng isang bagay kapag ito ay wala na sa atin. Bakit nga ba kung alin pa ang wala, siya pang hinahanap-hanap? Madalas natin marinig ito kung sino pa ang mahal mo, siya pang nawawala sa iyo. Subalit ang kanilang mga salita, gawa ang walimbawa ay mananatiling buhay sa ating isipan. Tulad sa ating Panginoong Jesus, minsan siya sa ating piling, subalit nanatiling siya buhay sa atin. Kung talagang mahal natin si Jesus, ay sasabayin natin ang kanyang mga aral. Panginoong Jesus, nagsimula ang iyong buhay sa isang hirang na sabat at ngayon ay natapos din ito sa isang hirang na libingan. Tinupad mo ang kalooban ng iyong Ama. Naganap na ang pagligtas sa sanlibutan. Ibinalik mo sa tao ang dati niyang karangalan na panatili na ang putol na ugnay ng tao sa Diyos. Malaki ang naging puno mo para sa aming kaligtasan. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng pag-ubos mo ng isang mahal na dugo. Tulungan mo kami, Panginoon, upang masabuhay namin ang iyong mga aral at naging buhay mo sa lupa. Buwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pag-iistasyon, sinisisa yung bulim na buhay. Sinasamba at pinagod sa Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Ay maglingkod tayo sa Kanya. Sa araw-araw na pagpasya, pagpupukang liwayway ang unang araw sa mundo. Pumunta sa masusukat ang ating ugnalan sa Diyos, bigla lumigay ng malakas. ano ang magagawa mo sa Kanya? Dinulong ang Kung hindi masusukat ito, kung papaano mo hinayaan ng Diyos na may gawin siya sa buhay natin. Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin ang isa sa mga kagyag na pangyayari sa Ebanghelyo sa buhay ni Jesus. Nangyari sa gabi, huling hapunan, bago siya arestuhin, takpin ng mga kawal. Ito yung sinasabi natin Last Supper. Sa pagkatapos ng kanyang hapunan, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alaga. At nang dumating siya sa kanyang apostol na si San Pedro, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Bakit kanyo? Ayaw ni San Pedro na paghugas ang paa niya kay Jesus. Can you imagine that? Lord, namahawa ng paa ko, it's so dirty. Bakit kayo maghuhugas ng paa ko? Salamat sa Diyos. Pakaibang tubok ng ating puso kapag muli natin makita ang isang nating kaibigan. Matamis ang ating pagkikinig kapag silayan ng isang minamahal. Inilahala namin na subok ng Ama. Huwag mo magtibunga ang Ama. Pawi ang kanilang kalungkutan, alinlangan Hindi at dapat kayo ang maghugas sa atin. Ako ang dapat maghugas sa atin. umakyat na siya sa Ama. Pagkatapos ito ay babalik naman siya sa wakas na panahon. Kaya siya ang ating laging pag-asa sa buhay. Ang Jesus, sa pagsapit ng bagong araw, ikaw ay buhay ng muli. Ang pagkabuhay mo ay nagpapatunay ng lubos ng kasalanan at nasupin mo ang kamatayan. Binuksan mo sa amin ang pinto ng langit. Tulungan mo kami, Panginoon, upang
kami malungkot sa pag-ascend namin sa aming munting krus. Naway maipamalas namin sa aming salita ang halimbawa na ikaw ay buhay sa Nagkakati amin. siguro si Bigyan Pedro kami ng lakas ng na siya yung naglilingkod sa ang iyong salita. kailangan ni Jesus. Pag-aanda ng kakainan, mas mahalaga po ang malaman natin, Lord, paano mo ba gusto akong magtingkod sa iyo? Kaninang umaga ko, kaming mga pali ko, ay nadaliwa ako ng ating mga pangako kung kami ordinarang pare. At alam mo po, kung isa sa mga pangako namin na kami inordinahan bilang pare, pagsunod, obedience. Kami po ay nangako sa aming mga obispo. Ayan! Tapos na kami ng bisita iglesia. The last church was Quiapo Church. Ngayon, lakad ulit kami pabalik dun sa Binondo Church. Kasi obviously walang parking at saka delikado dito sa area na to. First time ko ulit nakakomplete ng bisita iglesia in a long while. So I think may isang dekada na rin, no? More than. Since I last did visita iglesia like this. Pero dati kasi nataga-QC pa ako. So doon, naglalakad lang talaga kami. No rides, no cars. Puro by foot lang, no? So, yun. Masaya din yung experience na to so far. Ang masasabi ko lang, nakarelate talaga ako sa a lot of the teachings na binanggit doon sa mga Stations of the Cross. And especially somehow, no, in the last few months that happened to me, nakarelate din ako about sins that I have done and sins that others have done against me, and how I experienced being under faith, no, F-A-T-E, and under faith, F-A-I-T-H. So, yun lang. Salamat sa pagtutok sa aming experience ng Bisita Iglesia 2026. Bye! Siyempre, Chinatown equals MBT! Ayan, no? Mas tingnan mo yung price difference, 65, ito 70. Mas malaki yung contents niyan. Ayaw! May gusto ka? Ayaw! Isa lang ba flavor nito? Kuha pa ako isa. Look at that. They have pineapple cake here too. Reminds me of Taiwan. I miss you, Taiwan. Ano yan? Pastillas. Ayoko. Philippine mango cake. Magkano kaya to? 300 to 125. Ano yan? Ani steam? Ooh, that's cool. Shrimp hakaw? Hakaw. Ayun. Oo. Ilan nga ba? Hindi nakasulat eh. 小笼包 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. kakao Kuha ka ng tatlo. dito kakao Mahilig si Ray sa hakaw. shrimp kakao Yan. Ikaw? ikaw Tatanong ko sa dapa kung Sa amin, tulo. tatlo. Tulo. Yan, si Marmar namimili ng mga dumpling. Yan, Xiaolongbao. Magkano to?